Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Ang Balita Ngayon. Warning to Congress, do not test the Supreme Court. Ex-Senate President Drilon. Former Senate President Franklin Drilon warns it could lead to a constitutional crisis if Congress continues the impeachment trial against VP Sara Duterte despite the Supreme Court decision. Okay, so magpasalamat tayo kay dating Senador Franklin Drilon. Ano pala ito? Top 3 nung kumuha siya ng bar exam noong 1969. Talagang matalino. So siya na ang nagsasabi na there is no impeachment trial because there is no valid impeachment complaint. Kaya babala, magkakaroon tayo ng constitutional crisis kung itutuloy nyo. Sabi niya sa Kongreso, lalo na sa Senado. Okay. According to Supreme Court, the first complaint is against the Constitutional Court. It violates the one-year bar rule and VP Sara Duterte's right to due process. That is why it was declared null and void all along. Okay, so nakinig ako sa programa ni Senator Marcoleta doon sa Ganang Mamamayan. Ang ganda yung paliwanag eh. Nakalagay pala sa rules o sa Constitution ba, dalawang requirement diya sa Kamara. Pag may na-file na impeachment complaint, number 1 requirement is mailagay sa order of business. Number 2, mai-refer doon sa Committee on Justice. Itong dalawang ito ang mandatory. So anong nangyari doon sa tatlong complaints? Hanggang ano lang? Hanggang ano ito? Parang pinatay nila sa Office of the Secretary General. Ang paliwanag ni Senator Marcoleta na ilagay sa order of business, okay? But hindi nakarating sa Committee on Justice. Kaya ito ang isang dahilan, sabi ni Senator Marcoleta, kung bakit unanimous yung 13 justices pag-declare na unconstitutional kasi ni isa doon sa tatlong naunang complaint hindi na i-repair sa Committee on Justice. Kahit yung pang-apat, yung February 5 na complaint na pinirma ng 215, pagkatapos ng perma, diniritso doon sa Senado, hindi dumaan dito sa Committee on Justice. Yun po ang magandang paliwanag ni Senator Marcoleta. Kaya naintindihan ko na, kaya pala null and void unconstitutional. Okay, bakit kailangang idaan sa Committee on Justice? Para yung akusado, si Vice President VP Sara, magkaroon siya ng pagkakataon na sagutin yung mga akusasyon. Kaya ang desisyon ng Supreme Court is dalawang grounds na violate yung one bar rule at saka hindi nagkaroon ng due process kasi hindi man lang nakasagot si VP Sara sa mga akusasyon dahil hindi nakarating sa Committee on Justice. Okay? Yun na. Pasalamat tayo kay Senator Marcoleta na nagpaliwanag. So ito ang sabi ni Senator Drilon, it seems that there is no impeachment complaint that exists. If Congress insists, it would be a direct challenge to the Constitutional Court. The statement is in response to former Senate President Tito Sotto's suggestion that the Senate may ignore Supreme Court's decision because it is a separate constitutional body. But according to Drilon, it is clear the Supreme Court has the final word on constitutional issues. Okay? Ito, abogado,
top 3 sa bar exam nagsasabi na galangin natin, huwag ninyo nang ituloy. Sino pa yung nagsabi? Si former Chief Justice Artemio Panganiban. Whether you are in favor or not in favor of the decision of the Supreme Court, we need to respect that decision. Oh, mga ganon. Although, ang mga iba namang legal luminary, sino kaya yung legal luminary ni Senator Soto? Ito, may comment dito. Ito, basahin ko post gyapon ni ang balita ngayon. Tila may bagong legal think tank ang Senado, meaning si Senator Soto, ang One Ball Law School. Matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment laban kay VP Sara, biglang lumutang ang isang misteryosong legal luminary na umano'y nagsabi kay dating Senate President Tito Soto na pwedeng isantabi ang desisyon ng pinakamataas na hukuman. Tanong, saan nag-graduate? Mga haka-haka, One Ball University, kung saan nag-graduate daw si Richie De Horsey at saka si Jimmy Santos. So, ginawa na lang katatawanan ang isyong ito. Okay, so ano ba? So, antabayanan natin ngayon, sona ng Pangulo, mamayang hapon, yung kaibigan ko, shout out, hindi ko na lang pala pangalan, sa Cotabato City. Sabi niya, General, hindi na ako manonood sa sona ni BBM. Mamasyal na lang ako sa mall. Ganon din si BP Sara, sayang lang daw ang kanyang data dahil wala naman daw katuturan ang mga sasabihin ng Pangulo. Ako, hindi rin ako manunod. Maghintay lang ako sa mga post, yung mga masummarize para bigyan ng reaksyon kasi parang ano lang, puros pasikat ang sona ng Pangulo. Ang galing magsalita, kaya lang sona, speech only, no action. After 3 years, nakakadismaya ang ginagawa ng administrasyong ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.